Ang batang ito na si Adam Song, ngayon ay Abril 8 at ito rin ang araw ng pagkamatay ng kanyang ina. Si Adam, na mabigat ang loob, ay umalis sa punerarya. Dahil sa labis na kalungkutan at sa kanyang sakit na hika, naging mahirap ang pag-uwi ni Adam. Habang dumadaan sa isang kurba na may limitadong paningin, biglang nasilaw siya ng isang sinag, kaya't hindi niya napansin at nabangga ang isang binatang nagmumotorsiklo mula sa kabilang direksyon. Ang motorsiklo ay hinila ng sasakyan ni Adam ng 5 metro bago tuluyang huminto. Nagulat si Adam, bumaba mula sa sasakyan upang tingnan ang kalagayan ng biktima. Ang binata ay humihinga pa ngunit dugo ang umaagos mula sa kanyang bibig at ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono sa bulsa ng biktima, ang kanyang ina ang tumatawag. Tiningnan ni Adam ang paligid, walang ibang tao o surveillance camera. Matapos ang maikling pag-aalinlangan, pinindot ni Adam ang reject sa tawag. Sinubukan ng biktima na magsalita, ngunit dahil sa sobrang dami ng dugo, hindi siya makapagsalita. Nanginginig si Adam, kinuha ang telepono ng biktima upang tumawag ng ambulansya, ngunit nang makakonekta na, biglang sumiklab ang kanyang hika. Hirap na hirap siyang huminga, halos maputol ang kanyang hininga. Sinubukan niyang umabot sa sasakyan upang kunin ang kanyang inhaler at gamitin ito. Nagmadali rin siyang tawagan ang kanyang ama para humingi ng tulong, ngunit walang sumasagot kundi isang mahabang tunog ng telepono. Sa oras na iyon, ang ama ni Adam, si Judge Michael Song, ay abala sa isang mataas na konsentrasyon sa isang paglilitis. Siya ay isang hukom na kilala sa kanyang integridad at katarungan na laging nagsisiguro ng hustisya para sa mga inosente. Pagkatapos ng paglilitis, mabilis siyang bumalik sa kanyang opisina at inalis ang airplane mode ng kanyang telepono. Doon niya napansin ang maraming missed calls mula sa kanyang anak. Nagmadali siyang tawagan ito pabalik, ngunit walang sumagot. Sa pag-aalala, agad siyang umuwi. Ang eksenang nakita niya ay nagpagulat kay Judge Michael. Ang kanyang anak na si Adam ay umiiyak ng todo, ang damit ay puno ng dugo. Sa pag-iyak, inamin ni Adam na 2 oras na ang nakalipas, nabangga niya ang isang motorsiklo, dahil sa takot, tumakas siya, at malamang ang binatang nabangga niya ay wala ng buhay. Ang kwento ng anak ay nagpatahimik kay Judge Michael sa loob ng banyo, ngunit sa huli, nanaig ang kanyang katwiran kaysa sa damdamin. Sinabi niya sa anak na magbihis at sasamahan niya itong mag-surrender. Ang pinakamabuting gawin ay harapin ang problema. Tahimik na pumunta ang mag-ama sa istasyon ng pulisya. Sinabi ni Judge Michael sa anak na hintayin siya sa sasakyan habang siya ang magpapaliwanag sa loob. Ngunit sa maikling distansya mula sa sasakyan patungo sa istasyon, ilang beses siyang napatigil. Bilang isang matuwid na hukom, pinaalalahanan niya ang sarili na ang tanging paraan upang malutas ang problema ay ang harapin ito ng direktaang prinsipyong kanyang isinabuhay sa loob ng maraming taon. Pagpasok sa istasyon, napansin niya ang kaguluhan. Sa GC, ipinapalabas ang balita tungkol sa isang hit-and-run na aksidente na naganap alas -7:30 ng umaga sa isang kalsada sa tabing dagat. Ang biktima, si Carlo Kim, ay namatay dahil sa malubhang pinsala at hindi naagapan ng tulong. Nabanggit din sa balita na ang ama ng biktima, si Chairman Victor Kim ng AU1 Corporation, ay kasalukuyang nasa kulungan. Nang marinig ang pangalang ito, biglang natigilan si Judge Michael, nagdalawang isip kung ipapakulong ang kanyang anak. Unti-unting nawawala sa plano ni Judge Michael Song. Balik sa alas 6 ng umaga ng parehong araw, si Chairman Victor Kim, na bagong gising sa kanyang espesyal na selda. Tulad ng nakagawian, eksaktong alas 6, binubuksan ng gwardiya ang pinto para makalabas si Victor, makahinga ng sariwang hangin at mag-jogging para sa kalusugan. Bagamat bilanggo, nagpapakita pa rin siya ng makapangyarihang aura, na kahit ang warden ay yumuyuko sa kanya. Araw-araw, kailangang suriin ng warden ang mood ni Victor para maging maingat sa pakikitungo, dahil si Victor ang pinakakontrobersyal na mafia boss sa South Korea. Kahit nasa kulungan, may mga tauhan pa rin siyang sumusunod at naglilingkod sa kanya, at may cellphone pa siya para makipag-ugnayan sa labas. Sa oras na iyon, tumawag ang kanyang pangalawang anak na nagsabing natanggap na ang bagong motorsiklo na regalo mula sa kanya at nagpasalamat. Bagamat mafia boss, nagliwanag ang mata ni Victor sa saya at pagmamahal para sa anak. Ngunit ang saya ay panandalian lamang ilang oras pagkatapos, dumating ang masamang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak na si Carlo Kim. Nagmadaling nagpunta ang warden para iulat ito at sinabing nakuha na ang espesyal na leave para makita ni Victor ang anak sa huling pagkakataon. Ngunit malamig na tumanggi si Victor, sinabing walang leave, at ihanda na ang kanyang paglaya dahil kikilos ang kanyang abogado. Samantala, dinala ni Judge Michael si Adam pauwi, inutusan ang anak na isulat ang lahat ng detalye ng aksidente ng walang kulang. Sinuri ng hukom ang sasakyang sangkot, kinuha ang mga piraso ng motorsiklo na nakakabit pa sa gulong, at nilinis ang mga bakas ng dugo sa loob ng sasakyan. Pinili niyang sunugin ang damit na duma ng dugo na suot ni Adam, ngunit biglang dumating ang kapitbahay, kaya natakot siyang mahalata kung susunugin ito sa bahay. Kaya dinala niya ang damit sa basurahan at pinanood itong durugin ng makina bago siya natenang. Pagbalik, naghanap siya ng online tutorial para sa pagpapalit ng headlight ng sasakyan at siya mismo ang nagpalit ng mga sirang parte. Sa tulong ng abogado, nakalaya si Victor. Ang unang ginawa niya pagkalabas ng kulungan ay pumunta sa morgue para makita ang anak sa huling pagkakataon. Ngunit lalong nadagdagan ang kanyang sakit nang sabihin ng pulis na pagkatapos ng aksidente bandang alas -7:30 ng umaga, buhay pa si Carlo. Ang driver na bumangga ay hindi lamang tumakas kundi iniwan si Carlo na humihinga pa sa gilid ng kalsada ng 30 minuto.
Bandang alas 8 ng umaga, may dumaan na nakakita kay Carlo at dinala sa ospital. Ngunit dahil sa sobrang pagkawala ng dugo, hindi na siya nailigtas. Tinanong ni Victor ang pulis kung ano ang parusa sa salarin, at sinabi ng pulis na ayon sa batas ng South Korea, kung may intensyong pumatay, maaaring makulong ng hindi bababa sa 15 taon, ngunit dahil hit and run lamang ito, ang maksimum na parusa ay 5 taon. Pinakinggan din ni Victor ang huling tawag mula sa telepono ng anak, na puno ng mga hinintong hinga sa sakit marahil ang mga huling tunog ng kanyang pinakamamahal na anak na si Carlo. Si Victor ay parang namatay sa loob, hindi niya ma-imagine ang mga huling sandali ng buhay ng anak. Kung gaano kalaki ang sakit na dinanas ng kanyang anak. Ang puso ng ama ay parang hinigpitan. Ang recording na ito ay aktwal na tawag na ginawa ni Adam Song nang kunin niya ang telepono ni Carlo Kim para tumawag ng ambulansya. Ngunit dahil sa biglang pagsiklab ng kanyang hika, hindi siya nakapagsalita, at tanging mga hinintong hinga ng sakit ang narinig. Sa malungkot na kapaligiran ng buro ni Carlo, biglang bumalik mula Amerika si Kim Sang-ho, ang panganay, nang walang pahintulot ng ama. Pagkakita sa kanya, agad nagduda ang madrasta kung siya ang dahilan ng pagkamatay ng nakababatang kapatid, dahil pagkamatay ni Carlo, siya ang magiging tanging tagapagmana ng korporasyon. Bagamat galit na galit sa akusasyon, pinigilan ni Sang-ho ang emosyon dahil sa awa sa nakababatang kapatid na babae. Si Chairman Victor Kim ay walang magawa sa anak na ito at inutusan siyang mag-impake at bumalik agad sa Amerika. Samantala, hindi mapakali si Judge Michael Song. Tinawagan niya ang isang senador para magkwentuhan at uminom, at nag-imbento ng kwento. Ang pagkamatay ng asawa ko 2 taon na ang nakalipas ay lubos pa ring nakakaapekto kay Adam. Ngayon, dinala ng biyenan ko ang kotse ng asawa ko at ipinark sa harap ng bahay. Tuwing nakikita ni Adam ang kotseng iyon, naaalala niya ang nakaraan. Kaya gusto kong ipapalis mo ang kotseng iyon nang walang nakakaalam. Walang pag-aalinlangan ang senador, naunawaan ang damdamin ng kaibigan, at agad sumang-ayon. Kinabukasan, naayos ang plano ni Judge Michael. Isang matangkad na lalaki, si Lee Sang-jik, ang dumating, mabilis na kinuha ang susi at inalis ang sasakyang sangkot sa aksidente mula sa bahay. Mula sa itaas, pinanood ito ni Judge Michael nang walang anumang emosyon. Maingat niyang binasa ang ulat ng anak at napatigil ang mata sa detalye na umaga ng Abril 8, pumunta si Adam sa Memorial Hall para dumalaw sa ina. Agad niyang dinala ang anak doon para suriin ang mga security camera. Sinabi niya sa mga tauhan na siya ay nag-imbestiga ng kaso at kailangan ng footage. Ngunit sinabi ng teknisyan na sira ang mga kamera mula 4 na araw na ang nakalipas at hindi pa naaayos, kaya walang naitalang datos sa mga araw na iyon. Nangangahulugan ito na walang ebidensya na nagpapakita na naroon si Adam noong umaga ng Abril 8. Sa burol, paulit-ulit na pinakinggan ni Victor Kim ang huling recording ng anak, ngunit isang hindi inaasahang bagay ang nagpatigil sa kanya. Sa dulo ng recording, bukod sa mga hinintong hinga, narinig niya ang tunog ng makina ng sasakyan at ang busina ng pag-urong. Isang teorya ang sumagi sa isip ni Victor, paano kung ang mga hinintong hinga ay hindi mula sa kanyang anak, kundi mula sa tumakas na driver. Sa pagmamadali matapos ang aksidente, nag-ilaw ang error light sa sasakyan ni Adam, kaya napilitan siyang tumigil sa isang auto shop. Sinubukan niyang manatiling kalmado, at habang inaayos ng mekaniko ang sasakyan, mabilis siyang nagsuot ng high collar jacket para takpan ang dugo sa katawan. Habang naroon, patuloy na tumunog ang telepono ng biktima, at sa sobrang panik, itinapon ito ni Adam sa isang ilog malapit doon, ayon sa kwento niya. Agad pumunta si Judge Michael Song sa auto shop na binanggit ni Adam. Nag-imbento siya ng kwento, may girlfriend ako, pero pinagdududahan ko na may iba siyang kasama. Gusto kong makita ang footage ng security camera ng shop sa nakaraang 3 araw para masigurong hindi siya dumaan dito kasama ang ibang lalaki. Matigas na tumanggi ang may-ari ng shop. Hindi sumuko si Judge Michael, lumapit siya at naglagay ng isang bungkos ng pera sa mesa, sinabing, tulungan mo ako at pakikalamayan mo ito. Totoo nga na kaya ng pera ang lahat, pumayag din ang may-ari. Habang nakatayo ang may-ari sa tabi, kunwari maingat na pinanood ni Judge Michael ang mga video mula sa mga nakaraang araw. Nang mapansing pagod na ang may-ari at pumasok sa loob, mabilis niyang pinausad ang video sa araw ng aksidente. Sa oras na iyon, naglalaro sa TV ang balita tungkol sa pagkamatay ng anak ni Chairman Victor Kim sa isang aksidenteng trapiko na lalong nagpadagdag sa tensyon ni Judge Michael. Nagmadali siyang maghanap ng footage ng kanyang anak. Maya-maya, lumabas sa TV ang panganay na anak ni Victor Kim na nagbanta sa panayam na gagawin niya ang lahat upang mahanap ang salarin at maghiganti para sa kapatid. Para si Judge Michael ay nakaupo sa nagbabagang uling. Alam din ng may-ari ng shop na kung makakalaban ang pamilya ng mafia boss, walang magandang mangyayari. Kahit sinubukan ng may-ari na makipag-usap, nanatiling tahimik si Judge Michael, na lubos na natatakot dahil natagpuan niya ang video na nagpapakita kay Adam sa shop. Nang nanginginig na pinindot ni Judge Michael ang delete button, lumabas ang may-ari. Mabilis siyang tumayo at nagpaalam na uwi na. Pagkasakay sa kotse, mahigpit niyang tinanong si Adam, sigurado kang walang alam ang mekaniko. Nakita kong nakipag-usap ka sa kanya. Pag-isipang mabuti kung may makitang kahit anong butas, apa tayo mapapahamak.
Sinabihan din niya ang anak na kahit makahanap ng ebidensya at imbestigahan siya, dapat itanggi niya hanggang dulo. Ang buhay natin sa hinaharap ay nakasalalay sa kilos mo. Pagkatapos, pumunta si Judge Michael sa Major Crimes Unit at sadyang ibinunyag kay Officer Che Jim na ang kotseng iniwan ng yumaong asawa para kay Adam ay ninakaw. Mahal na mahal ng anak ko ang kotseng iyon, puno ito ng alaala ng ina niya. Mula nang mawala ang kotse, malungkot siya buong araw, sabi niya ng malungkot at hiniling sa pulis na tulungan silang mahanap ito. Sa Mnep, hinintuan ng traffic police si Lee Sang-jik, ang magnanakaw ng kotse. Nang suriin ang papeles, napansin nilang ninakaw ang sasakyan pero nakatakas si Sang-jik mula sa mga pulis. Agad tinawagan ni Officer Che Jim si Judge Michael, sinabing natagpuan na ang kotseng ninakaw. Sama-samang pumunta ang dalawa sa traffic police station para kilalanin ang sasakyan. Gusto agad itong iuwi ni Judge Michael at dahil iginagalang siya, pumayag ang pulis. Ngunit napansin ng isang pulis na sira ang gulong ng kotse, kaya hindi ito maimaneho. Inalok ng pulis na gumamit ng tow truck para dalhin ito, pero halatang nag-aalala si Judge Michael at paulit-ulit na tumanggi. Sa huli, napilitan siyang pumayag dahil natakot siyang maghinala ang mga pulis. Habang inaakyat ang kotse sa tow truck, napansin ng pulis ang isang piraso ng debris. Na isang piraso ng fender ng motorsiklo na nakasabit sa gulong ng kotse. Dahil dito, hindi agad na iuwi ni Judge Michael Song ang sasakyan at kailangang makipagtulungan sa pulis para magbigay ng salaysay. Sa pagbibigay ng salaysay, nagbigay siya ng teorya, posibleng ninakaw ang kotse noong gabi ng Abril 7, dahil lang magising ako kinabukasan para pumasok, wala na ang kotse. Nang tanungin ng pulis kung kailan huling ginamit ni Adam ang kotse, kalmado siyang sumagot, siguro noong gabi ng Abril 7. Si Officer Che Jim ay nagmungkahi na pumunta sa bahay para kunin ang salaysay ni Adam ayon sa pamamaraan dahil siya ang direktang gumamit ng kotse papunta at pabalik ng eskwela. Dahilan ni Judge Michael na aakyat siya para tawagin ang anak, pero sa totoo'y pumasok siya sa kwarto para sabihin kay Adam na dapat magkatugma ang kanilang mga salaysay. Sa panayam, kalmado at kumpiyansa si Adam. Ngunit biglang nagtanong si Officer Che Jim ng mahirap na tanong, paano nakuha ng magnanakaw ang susi? Nagulat si Judge Michael, nahulog pa ang mainit na tubig. Nag-isip saglit si Adam bago sumagot, sa bahay, iniiwan namin ang susi sa glove compartment. Luma ang kotse, kaya kahit nasa loob ang susi, malalok pa rin mula sa labas. Baka kinompromiso ng magnanakaw ang pinto, hinanap ang gamit at natagpuan ang susi. Sinuri ni Officer Che Jim ang kilos ni Adam na kalmado at walang kahina-hinala, kaya naniwala siya at nagpaalam na umalis. Matapos ang burol ng anak, agad dinipon ni Chairman Victor Kim ang mga tauhan at inutusang gawin ang lahat para mahanap ang pumatay sa kanyang anak. Mabilis na kinontak ng pulis si Victor, iniulat ang pagkakahuli kay Lee Sang-jik at kinumpirmang siya ang salarin sa aksidente ng kanyang anak. Idinagdag ng pulis na miyembro raw si Lee Sang-jik ng budugang. Nag-isip si Victor, pagkatapos ay sinabi sa pulis, mukhang may mga detalye kayong nalampasan. Bukas, dalhin sa akin ang file ni Lee Sang-jik. Tinawag ni Victor si Madame Mizon, pinuno ng budugang, at direktang tinanong kung tauhan niya si Lee Sang-jik. Umikot-ikot si Mizon pero mariing itinanggi, hindi ko kilala o kinokontak si Lee Sang-jik. Sinabi rin ni Victor na alam niyang hindi planadong pagpatay ang nangyari sa anak at walang dahilan ang budugang para kalabanin siya. Gayunpaman, nagbanta siya, kung malaman kong nagtatago ka ng katotohanan, hindi kita palalampasin. Nagmalasakit si Madame Mizon at nagpaalam na umalis. Sa daan, isiniwalat ng isang miyembro ng gang kay Mizon na ilang araw bago, tinawagan sila ni Senator Jae-ha para ipaalis ang isang lumang kotse, at si Lee Sang-jik ang inatasan. Ang aksidente ng anak ni Victor ay noong umaga ng Abril 8, at tinawagan sila ni Jae-ha para sa kotse noong gabi ng parehong araw. Ang may-ari ng kotse ay ang biyena ni Judge Michael Song. Galit na sumigaw si Mizon at inutusan ang tauhan na kontakin agad si Senator Jae-ha. Nabigla si Jae-ha sa katotohanan ito, kaya tinawag niya si Judge Michael sa opisina at hiniling na magpaliwanag. Walang nagawa si Judge Michael kundi umamin sa lahat, sinabing, ako ang mag-iisang sasagot sa kasong ito at ipagtatanggol ko si Adam hanggang dulo. Alam ni Jae-ha ang kapangyarihan ni Victor Kim. Kung sakaling malantad ang insidente, parehong mapapahamak sina Senator Jae-ha at Judge Michael Song. Ngunit may paraan pa para makaligtas, si Lee Sang-jik, na nakatakas at hinintay ni Victor Kim, ay maaaring bigyan ng malaking halaga, dalhin sa ibang bansa at tiyaking hindi na babalik sa South Korea. Sa gayon, si Lee Sang-jik ang magiging salarin sa pagkamatay ng anak ni Victor Kim at makakalaya tayo sa panganib. Sumang-ayon si Judge Michael sa plano. Parang pamilyar ang pangalang Lee Sang-jik, kaya pagbalik sa opisina, hinanap niya ang mga dokumento at natagpuan ang file ni Lee Sang-jik mula sa isang kamakailang kaso kung saan siya ang inosenteng biktima. Samantala, si Kim Yoon, bunsong anak na babae ni Victor Kim, ay bumisita sa Memorial Hall para sa namatay na kapatid. Halos gumuho siya sa sobrang sakit. Nagkataong dumaan si Adam Song at binigyan siya ng panyo.
dahil sa pag-alo, lalo siyang umiyak. Nang gabing iyon, huminto si Judge Michael sa harap ng bahay ni Lee Sang-jik. Naalala niya ang pasasalamat ng ina at apo ni Lee Sang-jik sa kanya dahil sa patas niyang hatol na nagpawala ng sala sa anak nito. Dinamdam niya, para sa anak ko, sinisira ko ang anak ng iba. Biglang may malakas na pagsabog mula sa bahay ni Lee Sang-jik. Nagmadali si Judge Michael sa pinangyarihan para iligtas ang mga nasa loob, ngunit natumba siya sa shockwave. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang ina at anak na babae ni Lee Sang-jik sa sunog. Si Officer Chi Jim mula sa Major Crimes Unit ang namahala sa investigasyon ng sunog, ngunit hindi inasahan ni Judge Michael na may anak na lalaki si Lee Sang-jik na nakaligtas dahil nagtatrabaho ng gabing iyon. Samantala, walang alam si Victor Kim sa sunog at nasa pinangyarihan pa rin ang aksidente ng anak. Nabalitaan niya mula sa tauhan na sumabog ang bahay ni Lee Sang-jik, pumatay sa ina at anak nito. Hindi nagmalaki si Victor, sa halip, inutos niyang tawagin agad ang panganay na si Kim Sang-ho. Nang marinig ang tungkol sa sunog, nagmadaling nagpunta si Senator Jae-ha kay Judge Michael at nag-aalalang sinabi, "Natatakot ako na si Victor Kim ang nasa likod nito." Nag-alala rin si Judge Michael dahil siguradong pag-uusapan ito ng media kinabukasan. Si Lee Sang-jik, nang malaman ang pagpatay sa pamilya niya at ang maling paratang sa aksidenteng hindi niya ginawa, siguradong maghihiganti. Isinip ni Judge Michael na ang layunin ni Victor ay hindi lang paghihiganti kundi pagkalito rin para malaman kung sino ang tunay na nasa likod ng insidente. Pumunta si Senator Jae-ha sa Budugang, kung saan sinuri ng isang miyembro. Isipin mo, kinuha ni Lee Sang-jik ang kotse alas 5 ng umaga ng Abril 9, hindi tumutugma sa oras ng aksidente. Iba ang tunay na salarin. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Jae-ha at inamin, si Judge Michael Song ang bumangga, kaya hiniling namin sa inyo na tahimik na alisin ang kotse. Natigilan ang Budugang sa balitang ito, napagtanto na nadamay sila sa isang malalang kaso na maaaring magpawi sa kanilang grupo. Napansin ni Jae-ha ang galit ng mga miyembro at sinabing, si Judge Michael Song ay maaaring maging Chief Justice ng Supreme Court. Kahit na ministro ng hustisya. Kung mahawakan natin ang kahinaang ito ni Judge Michael Song, makokontrol ng Budugang ang buong sistemang legal. Napakaliwanag ng kinabukasan ninyo, sabi ni Senator Jae-ha, na nagbanta pa kay Madam Mizon, nasa landas na tayo na walang balikan, kaya gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Umalis si Jae-ha, hindi alam na naitala ang buong usapan. Nasaksihan ng anak ni Lee Sang-jik ang pagkamatay ng lola at kapatid sa sunog, halos gumuho siya. Sa morgue, narinig niyang pinag-uusapan ng mga investigador ang kaso ng pamilya niya, balak na isarado ito bilang aksidente. Dahil dito, naglakas loob siyang pumunta sa pugad ng Budugang para humingi ng tulong. Samantala, pagka-uwi ni Kim Sang-ho, sinugod siya ni Victor Kim, sinampal ng malakas, at sumigaw, "Ako ang maghihiganti para kay Carlo. Hindi mo kailangang makialam." Noong una, naguluhan si Sang-ho, pero naintindihan niya ang ama. Madilim ang tingin niya sa madrasta bago inutusan ni Victor na bumalik agad sa Amerika. Habang nagtatago mula sa pulis, nabigla si Lee Sang-jik sa balitang namatay ang ina at anak sa sunog at hinintay siya bilang suspect sa hit and run. Lubos siyang nadurog at nag-alab sa galit. Isang gabi, nagulat si Judge Michael sa tawag mula sa di kilalang numero. Nagdalawang isip siya pero hindi sinagot. Nang makaupo siya sa sofa, dumating ang mensahe mula sa numerong iyon na may dalawang link sa artikulo, isa tungkol kay Victor Kim at isa tungkol sa kanya. Kinilabutan siya dahil walang dahilan para iugnay ang dalawang artikulo. Sa kutob ng masama, tinawagan niya ang numero pero hindi na ito makontak. Samantala, lihim na sinundan ni Kim Sang-ho ang isang drug dealer ng Budugang na si Robin, binigyan ng malaking pera, at inutusang magtulungan para makakuha ng impormasyon tungkol kay Lee Sang-jik. Si Victor Kim naman ay paulit-ulit na pinakinggan ang huling recording ng anak, naghahanap ng clue. Napag-alaman niyang may asthma ang salarin, pero ayon sa health report, malusog si Lee Sang-jik. Bukod dito, napansin ng tauhan ni Victor na sa dulo ng recording, may tunog ng babala sa flat tire mula sa lumang kotse. Voluntaryong sinabi ng tauhan, pupuntahan ko ang lahat ng auto shop malapit sa pinangyarihan para mag-imbestiga. Di nagtagal, natagpuan ng tauhan ang isang shop kung saan sinabi ng may-ari na may lalaking nagtakip ng mukha ang dumating para tingnan ang keys pagkatapos ng aksidente. Sira ang footage ng Abril 8, pero naalala ng may-ari na ang lalaki, mga 50 taong gulang, ay nakaayos ang damit, mukhang disente, at nagsabing may kasamang batang babae. Samantala, ang anak na lalaki ni Lee Sang-jik ay nakarating na sa Budugang. At nakontak ang ama niya,
Hindi alam ng bata na lihim na nakipagkasundo ang budugang kay Senator Jae-ha para patayin silang mag-ama. Hindi tulad ng anak, mabilis na pansin ni Lee Sang-jik ang masamang plano, kaya nagbanta siya kay Madam Mizon, bukas, maghanda ng barko para makaalis kami ng anak ko sa bansa, kung hindi, isisiwalat ko ang mga sikreto niyo kay Victor Kim. Sa kasamaang palad, narinig ito ni Robin at ibinalita kay Kim Sang-ho na nagsabi, mukhang makikipagkita sila kay Lee Sang-jik bukas ng gabi. Subaybayan mo pa at kumuha ka ng baril para sa akin. Kinabukasan, nagulat si Judge Michael Song sa katok sa pinto si Lee Sang-jik ang naroon. Hindi ako nandito para manggulo. May mga bagay lang akong linawin, anya. Nagdalawang isip si Judge Michael pero binuksan ang pinto. Pagpasok, umupo si Lee Sang-jik sa hapag, kumain ng parang gutom na gutom, pagkatapos ay biglang tumayo, lumapit kay Judge Michael, at naglabas ng papel na may numero ng bank account. Ipadala mo rito ang bayad sa krimen mo. Kung makatarungan ang halaga, dadalhin ko ang anak ko sa ibang lugar. Kung mura ang alok mo, didiretso ako kay Victor Kim. Sa banta, hinawakan ni Judge Michael si Lee Sang-jik at ipinakita ang mensaheng natanggap kahapon, pero sa naguguluhang mukha ni Lee Sang-jik, napansin niyang hindi ito ang nagpadala. Samantala, sinuri ng investigasyon ang sunog kahapon at natuklasang sadyang pinutol ang gas pipe. Kumpirmadong arson ito, hindi aksidente. Natuklasan din ng tauhan ni Victor Kim na ang tunay na may-ari ng sasakyang bumangga sa anak niya ay isang 82 anyos na babae, na ang anak ay namatay 2 taon na, at ang asawa nito ay si Judge Michael Song, isang huwarang hukom. Biglang pumasok si Officer Che Jim sa opisina at hiniling na tanungin si Victor Kim tungkol sa sunog kagabi, dahil pinaghihinalaan niyang sangkot ito. Malalaman ko ang ebidensya, kaya makipagtulungan ka, sabi niya. Pagkaalis niya, malamig na nagtanong si Victor, sigurado ka bang si Lee Sang-jik ang tunay na pumatay sa anak ko? Natigilan si Che Jim, walang masagot. Pumunta si Victor sa auto shop, ipinakita ang larawan ni Judge Michael, at tinanong kung siya ang nagpalis ng kill footage. Tumango ang may-ari at umalis si Victor na lalim ang iniisip. Nang hapon, dinala ni Judge Michael ang 500 milyong won kay Senator Jae-ha, sinabing, ipapadala ko ito kay Lee Sang-jik. Alam ko, kaya nang budugang nakilala mo ang ganitong trabaho. Mabilis na natanggap ni Lee Sang-jik ang pera mula kay Judge Michael at tinawagan ang budugang para pag-usapan ang pagtakas sa bansa. Si Madame Mizon ay nagtakda ng pagkikita kay Lee Sang-jik alas 11 ng gabi sa pantalan kasama ang anak nito, pero lihim na ibinunyag ito kay Senator Jae-ha, at nagkasundo ang dalawang panig na patayin si Lee Sang-jik ngayong gabi. Sa gabing iyon, sa desolatong pantalan, nagkita sina Lee Sang-jik at ang anak niya, ngunit niloko siya ng budugang. Agresibong sumugod ang mga gangster. Mabilis na ibinigay ni Lee Sang-jik ang bank card sa anak, sinabing, tumakas ka na. Kung hindi ako makabalik, gamitin mo ang perang ito para makatakas ng malayo. Sapat ito para mabuhay ka hanggang tumanda. Sumunod ang labanan. Habang napipilan si Lee Sang-jik, biglang dumating si Kim Sang-ho, may dalang baril, malamig na nagpaputok sa ulo ng pinuno at mga tauhan ng budugang, pagkatapos ay itinutok ang baril kay Lee Sang-jik para makasama niya ang ina at anak. Hindi alam ni Sang-ho na lihim na naitala ng anak ni Lee Sang-jik ang buong brutal na eksena mula sa malayo. Samantala, nakatanggap ulit ng mensahe si Judge Michael mula sa di kilalang numero. Hinintay niya ang susunod na mensahe, pero wala. Habang papatulog, tumunog ang telepono mula sa parehong numero. Sinagot niya agad, at isang dayuhang boses ang nagsalita, ako ang nakasaksi sa isang pangyayari alas negatibo 7, 55 ng Abril 8 sa auto shop. Malubha ang pinsala ng kotse. Hiniling ng tawag ang 1 milyong won, nagbabantang ibubunyag ang sikreto kung hindi susundin. Napagtanto ni Judge Michael na ang tumutuya sa kanya ay ang mekaniko na nag-ayos ng kotse ni Adam noong araw ng aksidente. Pag-alis ni Adam, lihim itong sumundan ng mekaniko hanggang bahay, naging saksi sa insidente. Matapos mangolekta ng ebidensya at mag-imbestiga sa background ni Judge Michael, hindi makapaniwala si Victor Kim na isang respetadong hukom ang walang awang nagtago ng krimen para sa murang ambisyon, hinayaang mamatay ang isang inosente. Naiisip ni Victor ang eksena ng aksidente ang anak niyang humihinga pa, sinusubukang abutin ang paa ni Judge Michael para humingi ng tulong, pero tinapakan siya ng matuwid na hukom at iniwan. Sa isiping iyon, nasaktan at nag-alab ang galit ni Victor. Kinabukasan, natagpuan ng pulis ang mga bangkay ni Lee Sang-jik at mga miyembro ng budugang sa pantalan. Ibininalita ito ni Officer Che Jim kay Judge Michael, pinaghihinalaang konektado ito sa naunang sunog at ganti ng pamilya Kim. Lalo pang nag-alala si Judge Michael. Pumunta siya kay Senator Jae-ha, umiyak at sinabing, ilang beses pa bang kailangang maging malupit? Ilang buhay pa ang kailangang kitilin para maging ligtas? Babayaran ko ang mga krimeng ito.
Malamig na sumagot si Jeha, simula pa lang, pinili mo na ang landas na ito. Kaya maging mas malupit ka pa. Kung gumagawa ka ng kasamaan pero nagdadalawang isip, tiyak kang mabibigo. Sa sakit, umalis si Judge Michael. Nabalitaan din ni Victor Kim ang pagkamatay ni Lee Sang-jik at mga tauhan ng Voodoo Gang. Agad siyang pumunta sa pugad ng gang at tinanong si Madam Mizon. Bakit namatay si Lee Sang-jik kasama ang mga tauhan mo, gayong sinabi mong wala kang kinalaman sa kanya? Napilitang magsinungaling si Madam Mizon, plano naming lihim na patayin si Lee Sang-jik para maibsan ang galit mo, pero nagkaroon ng hindi inaasahang insidente. Hindi basta naniwala si Victor Kim, nagbabala, ang mga kasinungalingan ay lalo lang magpapakomplikado ng sitwasyon. Tumayo siya para umalis, ngunit biglang dinala ng tauhan ng Voodoo Gang si Robin, ang nagbenta ng baril kay Kim Sang-ho, na halos hindi na makilala sa sobrang bugbog. Nagbago ang tono ni Mizon, tinanong si Victor, alam mo ba kung sino ang pumatay kay Lee Sang-jik at sa mga tauhan ko? Nalaman namin na ang bala sa pinangyarihan ay mula sa baril na ibinenta niya sa anak mong si Kim Sang-ho. At ang nag-udyok sa sunog sa bahay ni Lee Sang-jik ay ang personal assistant ng asawa mo. Sa daan pa uwi, nadama ni Victor ang kawalan ng lakas dahil nadamay ang buong pamilya niya sa mga krimen. Inutusan niya ang mga tauhan na hanapin si Sang-ho bago ang pulis at alamin kung sino ang nasa likod ng sunog. Samantala, ang anak ni Lee Sang-jik na nakaligtas ay nakipag-ugnayan kay Officer Chi-jim at ibinigay ang video bilang ebidensya. Dinala ito ni Chi-jim kay Judge Michael Song, sinabing, oras na para dalhin si Kim Sang-ho sa hustisya. Si Adam Song ay kalmadong pumasok sa klase na parang walang nangyari. Dumating din si Kim Yun, anak na babae ni Victor, nakaklase at malapit na kaibigan niya. Alam ni Adam ang background ni Kim Yun, kaya nagmalasakit siyang nagtanong, bakit late ka ngayon? Inosenteng sumagot si Kim Yun, malungkot pa si mama, kaya inaliw ko muna siya. Nagkunwaring kuryoso si Adam tungkol sa kanyang kapatid na si Sang-ho. Walang muwang na kwento ni Kim Yun, kawawa rin si Kuya Sang-ho, maaga siyang naulila sa ina. Samantala, pumunta si Victor Kim sa bahay ni Judge Michael habang wala ang may-ari, pumasok ng walang pahintulot at naglibot. Hinawakan niya ang makintab na sofa, ngumisi ng mapansing walang alikabok, tulad ng malinis na buhay ng hukom. Lihim siyang nag-iwan ng bakas ng sigarilyo sa coffee table. Paglabas, ibinalita ng tauhan na halos mahuli si Kim Sang-ho sa airport habang tumatakas patungong Amerika, pero ipinagbawal na siyang lumabas ng bansa. Hindi napigilan ni Victor ang galit, inutusang gamitin ang lahat ng koneksyon para mahanap si Sang-ho bago ang pulis. Si Judge Michael naman ay nasa auto shop, tinanong ang may-ari tungkol sa dayuhang mekaniko. Inasahan na ito ng may-ari na nagkunwaring matulungin, sinabing umalis na ang mekaniko pero babalik para sa gamit. Ngunit plano niyang ipaalam ito kay Victor Kim kapag bumalik si Judge Michael. Samantala, tinanong ni Victor Kim ang bodyguard ng asawa, itinutok ang baril sa ulo nito, siya ba ang nag-utos sa iyo ng sunog? Bago sumagot ang bodyguard, binaril na siya ni Victor. Matapos mawala ang isang anak, ayaw niyang mapahamak pa ang asawa at natitirang anak, kaya siya mismo ang humarap sa mga banta. Sa oras na iyon, tumawag ang may-ari ng auto shop sa tauhan ni Victor, sinabing dumating si Judge Michael Song at malamang babalik. Pag-uwi ni Judge Michael, napansin niya ang upos ng sigarilyo na sadyang iniwan sa coffee table. Si Kim Sang-ho naman ay tinangkang makipag-ugnayan sa isang kurakot na pulis para makatakas, pero natuklasan ito ni Officer Chi-jim, na agad hinadlangan ang pulis sa punto ng pagkikita. Akala ni Sang-ho ay maayos na ang lahat, nakasakay na siya sa bangka, ngunit hinintay siya ng Coast Guard at inaresto. Kinabukasan, nagpunta si Judge Michael sa auto shop para bantayan ang mekaniko. Tumawag si Chi-jim, ibinalitang inaresto si Sang-ho. Pagkatapos, lumitaw ang mekaniko. Sinusundan ni Judge Michael ang mekaniko, hindi alam na sinusundan din siya ni Victor Kim. Dinala siya ng mekaniko sa isang abandonadong pabrika. Habang maingat na nagmamasid, nahalata siya ng mekaniko. Sinabi ni Judge Michael, maaari nating pag-usapan ang bayad para manahimik ka, pero humingi ang mekaniko ng 1 bilyong won, dahilan na sapat ito para maging ihari sa kanyang bayan. Tumanggi si Judge Michael, hindi ko kaya ang ganyang halaga sa maikling panahon. Galit na sumugod ang mekaniko, nagkagirian at natumba ang hukom. Sa gitna ng tensyon, dumating ang tauhan ni Victor, binugbog ang mekaniko. Lumitaw si Victor, nagulat si Judge Michael.
Hindi pa nakakabawi, pinigilan siya ng mga tauhan ni Victor, pinilit na lumuhod. Itinutok ni Victor ang baril sa ulo ni Judge Michael, sinabing, isang hukom na tulad mo ay magpapalsipika at magtatago ng katotohanan. Sa kritikal na sandali, kalmadong sinabi ni Judge Michael, inaresto ang anak mong si Sang-ho kaninang umaga habang tumatakas. Inutusan ni Victor ang tauhan na kumpirmahin ito. Patuloy si Judge Michael, may video ang anak ni Lee Sang-jik na nagpapakita kay Sang-ho na pumatay sa ama niya. Kung malalantad ito, tiyak na kamatayan ang hatol sa anak mo. Kinumpirma ng tauhan ang balita. Sinamantala ni Judge Michael ang pagkakataon, kung buhay ako, maililigtas ko ang natitirang anak mo. Napilitan si Victor sa mahirap na desisyon paghihiganti para sa isang anak o proteksyon sa isa pa kaya nagpaputok siya sa hangin para maibsan ang galit. Tiningnan niya ang mekaniko, nakakagising lang mula sa pagkakatumba. Ibinigay ni Victor Kim ang baril kay Judge Michael Song, inutusang, patunayan mo ang pangako mo. Patayin mo siya. Agad kinuha ng tauhan ni Victor ang telepono para mag-record. Nanginginig si Judge Michael habang hawak ang baril, naguguluhan ang mga mata sa mekaniko, pero sa huli, sa presyon ni Victor, malamig niyang tinapos ang buhay nito para makaligtas. Umupo si Victor sa harap ni Judge Michael, matalim ang tingin sa hukom na wala pa sa sarili, sabihin mo, ano ang susunod na gagawin? Nang hindi sumagot si Judge Michael, natulala pa rin sa ginawang pagpatay, sinampal siya ni Victor. Nagising si Judge Michael, nagpaliwanag, karaniwan, mula simula ng investigasyon hanggang pagsasampa ng kaso, aabuti ng 1 linggo o 1 buwan. May video na ang pulis ng krimen ni Kim Sang-ho, kaya mahirap na mabago ang sitwasyon. Tumango si Victor, aminadong hindi madali ang laban, isang respetadong tulad mo ang kailangang gumawa ng masama para mabuhay, at kailangan kong pigilan ang sarili na hindi ka patayin, kahit madali iyon para sa akin. Umalis si Victor, inutusan ang tapat na assistant. Una, alamin ang background ni Officer Che Jim, na gumawa ng lahat para mahuli ang anak ko. Pangalawa, alamin ang progreso ng investigasyon at si Prosecutor Kang Soo-dong ang siguradong hahawak nito. Pangatlo, bantayan ang bawat galaw ni Judge Michael. At pang-apat, siguraduhin walang problema ang anak ko sa kulungan. Mabigat ang loob, umalis si Judge Michael mula sa abandonadong pabrika at nagpunta kay Officer Che Jim, marahil para magtanong o humingi ng simpatya. Tahimik na nakinig si Che Jim, biglang naalala ang nakaraan, noong buro ng asawa mo, naalala ko ang mata ni Adam puno ng sakit. Nalungkot ako na hindi nahuli ng batas ang tunay na salarin para magdulot ng kaunting saya sa mga matang iyon. Emosyonal si Che Jim, kung ikaw ang humawak ng kaso noon, baka iba ang nangyari. Parang punyal ang salita ni Che Jim kay Judge Michael. Matatag niyang sinabi, ang hinintay ko noon, uhulihin ko na ngayon at pagbabayarin. Nang tanungin ni Judge Michael tungkol sa anak ni Lee Sang-jik, sinigurado ni Che Jim na ligtas ito at hindi mahahanap bago ang paglilitis. Gabing iyon, tinawagan ni Che Jim si Judge Michael, sinabing patuloy siyang mangungolekta ng ebidensya bago isumite ang kaso sa prosecution, at ibinunyag na si Kang Soo-dong, na nagpakulong kay Victor Kim 3 taon na ang nakalipas, ang hahawak ng kaso. Nag-alala si Judge Michael, alam niyang prinsipyado at matigas si Kang Soo-dong. Tinanong niya kung may salaysay na mula kay Sang-ho. Sinabi ni Che Jim na wala pang opisyal na salaysay, pero may alibi evidence, kabilang ang video sa pinangyarihan at testimonya ng anak ni Lee Sang-jik, at hinintay pa nila ang baril na ginamit ng suspect. Pagkatapos ng usapan, naramdaman ni Judge Michael na lumalala ang sitwasyon, parang hindi na niya kontrolado ang mga pangyayari. Kinabukasan, nag-aalalang tinawagan niya ang assistant ni Victor Kim. Hoen para mag-ulat, pero napansin ng assistant na may itim na kotse na nakapark sa harap ng bahay ni Judge Michael, isang paalala na nasa ilalim ng pagsubaybay ni Victor Kim ang bawat galaw niya. Di nagtagal, dinala siya ng assistant kay Victor. Pagkatapos marinig ang ulat ni Judge Michael, nag-isip si Victor. Mula noon, isang di kilalang binata ang dumating sa presinto, nagpakilalang saksi sa pamamaslang sa pantalan, pero nang tanungin kung si Kim Sang-ho ang pumatay, nag-alinlangan siyang hindi ito ang salarin. Napansin agad ni Officer Che Jim ang kasinungalingan, malamang binili ang testimonya. Kasabay nito, nahuli ang isang gun smuggler na umaming ibinenta ang baril na ginamit sa krimen kay Robin. Sa paano man, nalaman ito ni Victor Kim, pumunta sa Budugang, at hinintay kay Madam Mizon na isuko si Robin. Nang magdalawang isip si Mizon, malamig na sinabi ni Victor, alam mo ba kung bakit hindi ko pa pinapatay ang lahat ng tauhan mo? Dahil naniniwala pa rin ako sa hustisya. Umalis siya, iniwang naguguluhan si Mizon.
Sa presinto, pinagalitan si Chejim ng superior dahil masyadong maaga niyang isinampa ang kaso sa prosecution, pero ipinaglaban niya ang desisyon, nangakong sasagot sa anumang pagkakamali. Pumunta ang pulis sa bahay ni Robin para kunin ang salaysay, pero natagpo ang patay na ito, nakabitin. Galit na galit si Chejim, pakiramdam ay naunahan siya. Tinawagan niya si Judge Michael para magkwento, at sa sobrang inis, nalasing siya at kailangang iuwi ng taxi. Habang sumakay si Chejim, nag-alala si Judge Michael, nag-iwan ng voicemail na tawagan siya pagdating sa bahay. Pero kinabukasan, nagpanik siya nang walang sagot mula kay Chejim at patay ang telepono nito. Nagmadali siya sa presinto, pero sinabi ng mga kasamahan na hindi pa dumarating si Chejim. Sa kutob ng masama, kasama ang ilang pulis, pinasok nila ang bahay ni Chejim, natagpo ang magulo ang gamit at wala si Chejim. Takot na takot si Judge Michael. Sa daan pa uwi, lantarang hinintuan niya ang kotse ni Victor Kim, sumigaw, akala mo ba walang batas? Bakit mo ginawa ito gayong nangako ka? Galit na lumabas si Victor, sinabing, kung gusto mong makipagkita, dumaan ka sa assistant ko. Tandaan mo, walang hindi ko kayang gawin. Dinala si Judge Michael ng assistant sa isang madilim na bodega, binugbog, at binantaan, ang batas na tinutukoy mo ay para lang sa mga sumusunod sa moral. Gabing iyon, naghirap si Judge Michael na tawagan si Senator Jaiha. Hinintay siya sa mataong lugar, dinala sa liblib na sulok, at sinabi, nakipagkita ako kay Victor Kim. Nang akmang patayin niya ako, inaresto ang anak niya. Nangako akong ililigtas ko ang anak niya, kaya pinatawad niya ako. Pero kahit mailigtas ko ang anak niya, baka hindi ko mailigtas ang sarili ko. Narinig ito, agad bumunta si Senator Jaiha sa budugang para kumbinsihin si Madam Mizon na makipagtulungan, pero diretso siyang tinanggihan, hindi na ako makikialam. Kayang lipulin ni Victor Kim ang buong lungsod. Gumamit ng pampalakas si Jaiha, gusto mo bang mamuhay sa kanal habang buhay? Malapit nang pumasok si Judge Michael sa Blue House. Gumuwang si Mizon sa sinabi, kaya kinabukasan, nagdesisyon siyang sumugal at nakipagkita kay Prosecutor Kang Suodong, sinabing, may impormasyon ako para mahuli mo si Victor Kim. Kinabukasan, isang misteryosong lalaki ang dumating sa presinto. Iginiit na hindi pagpapakamatay ang pagkamatay ni Robin, kundi isang maingat na itinanghal na pagpatay. Hindi alam ng lalaki kung sino ang pumatay, pero malinaw ang motibo sa pagpatay kay Robin at nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa sunog sa bahay ni Lee Sang-jik. Mabilis na nahanap ng pulis ang dalawang suspect, mga ilegal na migrante. Sinubaybayan ni Kang Suodong ang interogasyon sa pamamagitan ng TV, determinadong hindi palampasin ang anumang detalye. Samantala, lihim na kinontak ng police chief si Victor Kim, iniulat ang mga pangyayari, nahuli na ni Kang Suodong ang nagsunog sa bahay ni Lee Sang-jik. Bukod sa kaso ng anak mo, kailangan mo ring mag-alala sa sunog. Natanggap din ni Victor ang mga larawang nagpapakita ng lihim na pagkikita ni na Judge Michael at Jaiha, kasabay ng balitang nakikipagtulungan ang budugang kay Kang Suodong. Dumilim ang mukha ni Victor. Kinabukasan, ipinadala si Judge Michael sa isang liblib na bodega. Itinapon ni Victor ang mga larawan sa mesa, malamig na sinabi, nabalitaan kong masigasig na iniimbestigahan ni Kang ang sunog sa bahay ni Lee Sang-jik. Tingnan ang mga larawang ito, parang ideya mo ito, di ba? Kasabay nito, pinangunahan ni Kang Suodong ang isang special task force na sumalakay sa marangyang mansyon ni Victor. Inaresto ang asawa nito sa akusasyong pag-udyok sa pagpatay at arson. Sa halip na matakot, kalmado siya, kahit humuni sa interrogation room. Malamig na humiti si Kang, tapos ka na, at ipinakita ang tablet na may video ng personal assistant nito na nag-uulat ng plano ng sunog. Umiti lang ng palihim ang asawa ni Victor, alam niyang hindi sapat ang ebidensyang iyon para makulong siya. Kalmadong sinabi ni Kang, inimbitahan ko lang ang respetadong may bahay ng AE1 Corporation dito dahil ikaw ang kahinaan ng isang family man na tulad ni Victor Kim. Sa madilim na bodega, natanggap ni Victor ang balitang dinetain ang asawa para sa sunog. Galit na lumapit siya kay Judge Michael, sinuntok ng malakas, bakit hinintuan mo ang pamilya ko? Nagulat si Judge Michael. Patuloy si Victor, puno ng pagnanasa, kahit anong gawin mo kahit saan, malalaman ko at tiyak kang magbabayad. Nagbanta siya pagkatapos umalis. Mula sa opisina, nang makita ang sitwasyon, kinilabutan si Judge Michael, na pagtanto na 24 paghahati-7 siyang binabantayan. Lalo siyang determinadong makatakas sa kontrol ng malamig na mafia boss. Tinawagan niya si Jaiha, matatag na ang boses, gamitin mo ang paraan na hinintay mo mula sa akin para palayain ako mula kay Victor Kim. Ibig sabihin, handa na si Judge Michael na pumasok sa Blue House. Marahil ito ang tanging paraan para makatakas si Judge Michael Song sa kasalukuyang sitwasyon. Nang hapong iyon, nagpulong ang prosecution tungkol sa kaso ng asawa ng AE1 Corporation. Bagamat may paunang ebidensya, ilang kasamahan ni Judge Michael ang nagsabing hindi ito sapat para ikulong siya. Tahimik si Judge Michael, hiniling, wag munang palayain siya. Bigyan ako ng isang araw para suriin pa.
Mabilis na nalaman ito ni Victor Kim, nagalit, akalang sinadya ni Judge Michael na guluhin ang pamilya niya. Para makatakas sa pagsubaybay, pumunta si Judge Michael sa Giffy, sa tapat ng korte pagkatapos ng trabaho. Di nagtagal, dumating ang tauhan ni Victor, pinalayas ang lahat sa Giffy, lumapit ang assistant kay Judge Michael, tinanong, bakit ka naglalaro? Kalmadong sumagot si Judge Michael, ako ang husga sa kaso ng anak ni Victor. Kung biyas ako para sa asawa niya at ipapawalang sala ang anak niya, hindi ba't magdududa ang korte at mga prosecutor sa akin? Ang pagpapalaya sa asawa niyo ay usapin lang ng oras. Kung masyadong mayabang si Victor, sabihin mo sa kanya na patayin ako at bahala siya. Narinig ang matalas na salita, hinayaan siya ng assistant pero nagbanta, bukas ng umaga, kailangan mong makipagkita kay Victor. Nakaligtas sa panganib, nagpalit si Judge Michael ng sportswear para subukan ang nagbabantay. Gaya ng inaasahan, vest lang ang kinilala ng tauhan, hindi napansin ang ibang damit. Naintindihan ni Judge Michael ang sitwasyon, nagpalit ulit ng vest, lumabas sa harap ng tauhan, at tinawagan si Senator Jaiha para magkita 1:00 ng hapon bukas. Kinabukasan, una siyang nakipagkita kay Victor, sinabing, patayin mo na ako. Aaminin ko na ako ang tumakas pagkatapos bumangga. Kung magmadali ka at ganito ang kilos mo, mahirap manalo ang kaso, at mahirap ding mabuhay ako. Mas gusto ko pang mamatay ng marangal kaysa mabuhay ng kahiyahiya. Galit na kinuha ni Victor ang baril, nagpaputok sa hangin, nagulat si Judge Michael, pero alam ni Victor na kung papatayin niya ang hukom, hindi maliligtas ang anak niya. Pagkatapos ng mga banta, umalis si Victor. Walang sinayang na oras si Judge Michael, bumalik sa opisina, idineklarang walang sapat na ebidensya laban sa asawa ni Victor, kaya palalayain siya ngayong araw. Nalaman ito ni Victor, bahagyang nabawasan ang pagdududa kay Judge Michael. Tulad kahapon, pumunta si Judge Michael sa Giffy na naka-vest, pero pagkatapos maghintay ng tamang oras, nagpalit siya ng sportswear, lumusot palabas, umiwas sa nagbabantay, at sumakay ng taxi patungo sa meeting place kay Jaiha. Pagbukas ng pinto, nagulat siya nang makita si Madam Mizon sa loob. Yumuko si Mizon, nagpaliwanag, nahihirapan ang budugang mula nang mapatay ang isa naming malapit. Napilitan akong sumandal kay Jaiha. Kung hindi niyo ako tutulungan, lalabanan ko kayo. Sabihin niyo ang plano. Walang itinago si Judge Michael, sinabing gagawin nila ang lahat para makapasok sa Blue House. Kung maayos ang lahat, maaring itaas ako bilang ministro ng hustisya, makakalaya mula kay Victor Kim, pero mahalaga ngayon na hanapin ng budugang ang anak ni Lee Sang-jik at protektahan siya. Dumating si Senator Jaiha, nagpaliwanag, nahuli ako dahil nakipagkita sa isang AE na lubos na humahanga sa'yo, Judge Michael. Nangako siyang lahat ay maaaring pag-usapan kung kasama ka. Kailangan nating mag-ayos ng pagkikita. Excited si Jaiha, hindi alam na matagal na siyang sinusundan. Isang tauhan ni Victor ang nasa labas, kinuhanan ng larawan ang sapatos ng 3 tao sa loob, at tinawagan ang assistant, sinabing lihim na nagkita sina Jaiha, Madam Mizon nakita ang kotse niya at isang hindi nakilalang may puting sneakers. Gabing iyon, ligtas na nakauwi si Judge Michael, pero pagkatapos itago ang puting sneakers, sinalubong siya ni Victor Kim sa sala, tanong na mailaman, saan ka galing? Kung hindi ka magiging tapat, magiging komplikado ito. Dumating si Adam Song, kaya umalis si Victor, napansin ang puting sneakers sa pintuan. Kinumpirma niya sa larawang ipinadala ng tauhan na ito ang mga iyon. Sumunod ang mga parusa ni Victor, sinalakay ng mga tauhan niya ang base ng budugang, halos napuksa ito, tanging si Mizon ang nakaligtas. Si Jaiha naman ay kinidnap, sinakop at binugbog. Tinawagan ng assistant si Judge Michael para sunduin ang kaibigan. Nagulantang siya sa kalagayan ni Jaiha. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng isang iligal na dayuhan sa tabing dagat. Napansin ng forensic team ang kakaibang temperatura ng katawan, hindi matukoy ang oras ng kamatayan. Ibininalita ito ng pambansang TV. Natanggap din ni Judge Michael ang mensahe na may video ng pagpatay niya sa mekaniko, isang babala mula kay Victor. Nagdesisyon siyang harapin si Victor, na kalmadong nagsabi, ang mga hinintuan mo at mga planong hindi ko alam, kita mo na ang resulta sa isang gabi. Akala mo ba sapat ang talino mo para lokohin ako? Magpakabait ka kung gusto mong protektahan ang pinakamahalaga sa'yo, isang banta sa kaligtasan ni Adam. Nagsimula ang unang paglilitis kay Kim Sang-ho. Ipinaliwanag ni Prosecutor Kang Suodong, ang akusado ay may kapatid na namatay sa hit and run noong Abril 8. Ang suspect sa aksidente ay isa sa 4 na napatay sa pantalan, kaya malinaw na pagpatay ito dahil sa paghihiganti. Agad kontrahin ng abogado ni Sang-ho, walang sapat na batayan ang sinabi ng prosecution para patunayang siya ang pumatay.
Walang basehan at ebidensya ang mga ito. Makatwiran ng argumento. Sa mga ebidensyang kasalukuyang hawak, pabor kay Kim Sang-ho ang unang paglilitis. Sa isang date kasama si Kim Yun, biglang nakita ni Adam Song ang asawa ni Victor Kim. Diretsyong nagpakilala ito, ako ang ina ni Kim Yun. Napansin ko, matagal nang hindi ganito kasaya ang anak ko mula nang mamatay ang kapatid niya. Kapag kasama ka lang siyang umingiti. Espesyal si Kim Yun, natigil ang isip niya sa edad na 10, kaya pakikalbutan mo siya. Pero kung lolokohin mo ang damdamin niya, ingatan mo ang buhay mo. Ang salita ay parehong pakikalakuan at banta, kaya napaisip si Adam. Gabing iyon, habang kumakain kasama ang ama, iminungkahi ni Judge Michael na lumipat muna si Adam sa Amerika, na ikinainis niya dahil itinuring siyang bata na walang alam, kaya tumanggi siya, alam ko. Si Victor Kim ng AE1 Corporation ang pumunta rito para pilitin kang magpawala ng sala sa anak niya, di ba? Kung ipapawalang sala mo siya, aaminin ko ang kasalanan ko. Kaya ilagay mo siya sa kulungan dahil siya ang pumatay kay mama. Nag-isip si Judge Michael, tanong, sabihin mo, hindi mo sinadyang banggain ang kapatid ni Kim Sang-ho, di ba? Ang tanong na puno ng duda ay nagpasama ng loob kay Adam, tahimik na umalis. Kinabukasan, habang sumasakay ng taxi si Judge Michael, napansin niyang si Madame Mizon ang driver. Malamig siyang nagsabi, gusto kong maghiganti, pero limitado ang lakas ko. Gamitin mo ang kapangyarihan mo para makulong ang anak ni Victor Kim, kung hindi, pareho tayong mamamatay. Habang ginagawa mo iyon, sisirain ko ang A1 Corporation. Sa ikalawang paglilitis kay Kim Sang-ho, isang bagong saksi, isang binata, ang nag-akusong nasaksihan ang krimen sa pantalan. Nang tanungin ng abogado kung si Kim Sang-ho ang bumaril, paulit-ulit niyang sinabi, masyadong madilim, hindi ako sigurado, kaya sinamantala ng abogado, ang testimonya ng saksi ay nagpapabulaan sa walang basehang akusasyon ng prosecution. Nauna nang nagbigay ng salaysay ang saksi, pero hindi pinansin ni Officer Che Jim, posibleng dahil sa personal na galit mula 2 taon na ang nakararaan. Tinanong ni Judge Michael, nasaan ang pulis na humawak ng kaso? Sumagot si Prosecutor Kang Soo-dong, nawawala si Che Jim, hindi pa natin siya mahanap. Dinala si Judge Michael ni Victor sa isang convenience store, sinabing, bakit nagde-date ang anak mo sa anak ko? Natakot si Judge Michael, lumuhod, nangakong hindi na magkikita ang dalawa. Alam ni Victor na gusto ng anak niyang si Kim Yun si Adam. Mula nang mamatay ang kapatid niya, umiiyak siya araw-araw, pero kamakailan, nakita ko siyang umiti ulit. Nakakatawa, ang gusto niya ay anak mo. Sumamo si Judge Michael, wag mong galawin ang anak ko. Sisiguruhin kong maayos ang paglilitis ng anak mo. Pag-uwi, diretsyong kinausap niya si Adam, ang dinidate mo ay anak ni Victor Kim. Hindi nagulat si Adam, kaya nagduda ang hukom sa anak. Sadyang nilapitan ang anak ng iba. Walang paliwanag si Adam, yumakap lang sa ama, sinabing pasensya na pa. Hindi ko na siya kakausapin at putusin ko na. Kinabukasan, nagpatuloy ang ikatlong paglilitis kay Kim Sang-ho. Ipinakita ni Prosecutor Kang Soo-dong ang isang bagong saksi, ang nagbenta ng baril kay Robin. Inamin nito ang transaksyon at natuklasang patay na si Robin, nakabitin, malinaw na pagpatay para manahimik. Tumutol ang abogado ni Sang-ho, sinabing agresibo ang argumento. Sadyang pumanig si Judge Michael sa abogado ng pamilya Kim. Biglang tinawag ni Kang ang nawawalang si Officer Che Jim bilang saksi. Sa korte, sinabi niya, may mahalaga pang saksyang anak ni Lee Sang-jik na nag-record ng pamamaril. Dahil nawawala ang mga ebidensya laban kay Sang-ho, gusto kong siguraduhing ligtas ang saksi hanggang sa susunod na paglilitis. Gabing iyon, natulog sina Che Jim at Kang sa opisina dahil sa kaso, nagkwentuhan. Tinanong ni Kang, bakit ka nahumaling kay Sang-ho? Ikinuwento ni Che Jim ang tungkol sa pagkamatay ng asawa ni Judge Michael, hindi iyon suicide. 2 taon na ang nakararaan, ni-rape siya ni Kim Sang-ho, pinilit mag-drugs, pero dahil walang ebidensya, napawalang sala siya at tumakas abroad. Matapang si Che Jim, pero dinurog siya ng kasong ito. Kinabukasan, tinawagan niya si Judge Michael, may laman ang boses, hindi ka ba nagtataka kung bakit nawala ako? Bakit hindi ako nagpakita pagkatapos natin magkita? O baka alam mo na? Tahimik si Judge Michael, mabigat ang mukha at binaba ang tawag. Sa library ng eskwela, nagkita sina Kim Yun at Adam. Tinanong niya, bakit hindi mo sinasagot ang tawag at text ko? Ano ang mali ko? Sabihin mo para ayusin ko. Malungkot si Kim Yun, pero sumagot si Adam, takot ang tatay mo. Baka binantaan niya si Papa. Kung magkikita pa tayo, mapapahamak kami ni Papa. Naintindihan ni Kim Yun, pero habang bumaba ng hagdan, nahilo siya at hinimatay.
Nalaman ng asawa ni Victor na mahigit 100 beses tumawag si Kim Eun kay Adam, pero hindi sumagot ang binata. Galit na galit, nangako siyang papatayin si Adam. Ibinunyag ni Che Jim kay Judge Michael ang pagkawala niya, iniligtas ako ni Kang Suudong at nagtago para sa paglilitis na ito. Isiniwalat niya na si Adam ang bumangga sa anak ni Victor. Ang anak ni Lee Sang-jik, na nagbigay ng video, nagbigay din ng clue. Noong umaga ng Abril 8, sa oras ng aksidente, nakita niyang nag-aaway ang ama at lola niya, kaya imposibleng si Lee Sang-jik ang salarin. Sinabi rin ni Che Jim, nalaman ko sa investigasyon ko na hindi rin ikaw ang salarin dahil nagpapalakad ka ng paglilitis noon. Pero may ibang posibleng gumamit ng kotse. Ang anak ni Hukom Han, si Michael Han, ay sinabi kay Atty. Sarah Park na siya ay muling mag-imbestiga sa aksidente, ngunit ang agarang pangangailangan ay ang paglilitis sa panganay na anak ni Kim Kang-ho, si Daniel Kim. Pagkatapos ng pag-uusap kay Hukom Han, nag-aalala si Atty. Park at nagmadaling tumawag sa kanyang anak, huwag kang gumalaw dyan, susunduin kita ng personal. Ngunit pagkatapos niyang ibaba ang tawag, ang mga tauhan ni Daniel Kim ay nakipagkita kay David Hong. Si Daniel Kim ay umupo sa harap ni David Hong at nagbigay ng kahilingan, ayaw niyang makipaghiwalay si David sa kanyang anak na babae. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng atake ng hika si David, na napansin ni Daniel Kim, dahil paulit-ulit niyang narinig ang recording ng aksidente ng kanyang anak. Nang gabing iyon, pumasok si David Hong sa bahay na mabigat ang mukha matapos ang pagkikita kay Daniel Kim. Sa kabilang linya, naluwagan ang dibdib ni Hukom Han nang malaman niyang umuwi na ang kanyang anak. Mabilis siyang umuwi at ipinaliwanag ang sitwasyon sa anak. Pinaghihinalaan ka na ng pulis, kaya gusto kong pumunta ka muna sa Amerika. Ngunit ibinunyag ni David na hinintay siya ni Daniel Kim at hiniling na bumalik siya sa anak nitong babae. Pagkasabi nito, tumalikod si David at umakyat sa hagdan, ngunit hinintay siya ng kanyang ama, sinadya mo ba ang aksidente? Aksidente lang ba ito o isang planadong paghihiganti para sa iyong ina? Nang makitang tahimik si David, nagpatuloy ang ama, kung sinadya mo ito, magiging kasabot ako sa pagpatay, at hindi ko iyon matatanggap. Kaya ko itinatago ang kaso para protektahan ka kay Daniel Kim, kung hindi, isinuko na kita. Galit na sumagot si David, hanggang ngayon, gusto mo pa rin panindigan ang prinsipyo ng hukom. Ang batas na hinintay mo ang pumatay sa aking ina. Kung tama ang batas, sabihin mo, ano ang nararapat na parusa kay Daniel Kim. Kinabukasan, isang mahalagang testigo, ang anak ni Lee Sang-taek, ay dumating sa korte at diretsong itinuro si Daniel Kim bilang ang pumatay sa kanyang ama. Upang suportahan ang testimonya, ipinalabas ng prosekutor na si Kang ang video na nagpapakita kay Daniel Kim na bumaril. Ang ebidensya at testimonya ay agad na nagpabago sa takbo ng korte. Nararamdaman ni Hukom Han ang panganib, kaya upang makahanap ng paraan pagkatapos ng paglilitis, nakipag-ugnayan siya sa sekretarya ng isang ifi. Hiniling ng sekretarya na magbigay siya ng makatarungang hatol upang sukpuin ang sindikato at lumikha ng magandang imahe para sa halalan ng presidente ng IFI. Gayunpaman, 2 buwan pa bago opisyal na makapasok si Hukom Han sa palasyo, na masyadong mahaba, kaya naisip niyang tiyak na mamamatay siya. Tumawag siya kay Jenny Mizuno upang ipahayag ang kanyang plano na makipag-alyansa upang wasakin si Daniel Kim. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na makipagkita kay Daniel Kim upang pag-usapan ang detalye ng susunod na paglilitis sa isang liblib na convenience store. Pagkatapos ng talakayan tungkol sa kaso, biglang nagtanong si Daniel Kim at ipinapakinggan ng kanyang katulong ang recording ng aksidente. Pagkatapos, sinabi niya, ang hapos sa recording na ito ay sa salarin ng aksidente ng aking anak, ngunit hindi ito sa iyo, kundi sa anak mo, tama ba? Nang makitang nanginginig si Hukom Han, ipinakita ni Daniel Kim ang video mula sa ospital ng kanyang anak na babae at tinanong, ano ang layunin ng anak mo sa paglapit sa aking anak? Nagpapanik, mabilis na sinabi ni Hukom Han, puro pagkakataon lang ito, walang layunin ang anak ko. Nang makitang hindi naniniwala si Daniel Kim, agad na ikinuwento ni Hukom Michael Han ang nangyari 2 taon na ang nakalipas. Dinurog ng panganay mong anak ang aking asawa, at si Daniel Kim ay napawalang sala. Ngunit ang aking asawa ay patuloy na pinahirapan ng mga alaala, kaya nagpasya siyang magpakamatay. Ang aking anak ay nabubuhay sa impyerno araw-araw, ngunit aksidente lamang ang pagkakasagasa niya sa iyong pangalawang anak. Sa kwentong ito, nagalit si Daniel Kim, mukhang nalilito, at hinampas ang mesa. Nakita ito ni Hukom Han, lumuhod, at nagmakaawa, patawarin mo ang aking anak. Ipapakita ko kay Senador Jai Ha ang anak ni Lee Sang-taek para kumbinsihin siyang sumali sa atin. Kapag binago niya ang testimonya, mapapawalang sala ang iyong anak. Pagkatapos ng paglilitis, haharapin ko ang lahat ng responsibilidad, pakikalmahan mo lang ang anak ko. Habang pauwi mula sa convenience store, si Daniel Kim at ang kanyang katulong ay biglang na-ambush sa isang naunang plano. Nakita ito ni Hukom Han mula sa malayo, natakot, at pinawisan ng malamig dahil ang kanyang anak ay nasa teritoryo pa ng kalaban. Agad siyang tumawag kay Jenny Mizuno, hiniling na itigil ang plano dahil hindi pa tamang oras, kaya inutusan ni Mizuno ang kanyang mga tauhan na umatras. Kinabukasan, ayon sa plano, hinintay ni Senador Jai Ha ang anak ni Lee Sang-taek. Maingat na nagtanim si Jai Ha ng pagdududa sa isip ng bata tungkol kina Pulis James at Prosekutor Kang, na kung malalaman na ang testigo ay kasama ng pulis at prosekutor, magiging masama ito para sa kanya. Ibinunyag din ng senador na ang tunay na salarin sa hit and run ay si Hukom Han, ang mastermind na sumira sa pamilya ng bata.
Nagpakita si Jaihan ng mga larawan ni James at Han na magkasama, na siniraan na sina James at Kang ay mga tauhan ni Han. Ang mga salita ni Jaiha ay nagpagulo at nagpadalawang isip sa anak ni Lee Sang-taek. Samantala, nakipagkita si Hukom Han sa sekretarya ng AA, sinabing natatakot siyang maghiganti si Daniel Kim. I declare ko na guilty ang anak ni Daniel Kim, pero dapat ay makapasok ako sa palasyo pagkatapos ng paglilitis, anya. Sumagot ang sekretarya na naiintindihan niya, ngunit biglang nagpakita ng mga larawan ni Han na nakaluhod kay Daniel Kim at sinabi, may ibang kandidato na kalaban mo sa palasyo. Ipinadala nila ang mga larawang ito. Maliban kung malapit kang kaibigan ni Daniel Kim, mahirap kumuha ng ganitong malinaw na larawan. Gusto nilang ibagsak ka, kaya medyo mahirap ito. Maghintay ka pa. Sa panig ni Jaiha, matapos makumbinsi ang anak ni Lee Sang-taek, dinala niya ang bata kay Daniel Kim. Magiliw si Daniel Kim at sumang-ayon na tulungan ang bata na dalhin si Hukom Han sa batas, kapalit ng pagbabago ng testimonya sa susunod na paglilitis. Kaya sa sumunod na paglilitis, binaliktad ng anak ni Lee Sang-taek ang kanyang salita. Inakusahan sina Police James at prosekutor Kang na dinaya siya. Idiniklara ni Hukom Han na ang huling paglilitis ay magsisimula sa loob ng 3 araw. Si Daniel Kim ay maingat na nakikinig sa kanyang tauhang pulis na naglalahad ng detalye ng kaso ng kanyang panganay mula 2 taon na ang nakalipas. Ang asawa ni Hukom Han ay voluntaryo sa isang mahirap na komunidad. Ngunit pinilit ni Daniel Kim na gumamit ng droga at may indikasyon ng panggagahasa. Si Police James ang nag-imbestiga sa kasong iyon. Ngunit natapos ang investigasyon dahil kulang ang ebidensya laban sa anak ng presidente, at pagkatapos, si Daniel Kim ay ipinadala sa Amerika upang makaiwas sa galit ng publiko. Nang marinig ito, galit na hinampas ni Daniel Kim ang mesa, bakit walang nag-ulat nito sa akin? Ngunit sinabi ng mga alipure sa paligid na dahil maliit lang ang kaso at madalas mangyari, at nasa kulungan ang presidente noon, kaya hindi nila ito inulat. Marahil mula sa kasong iyon, nagtanim ng galit si Police James at patuloy na hinintay ang pagkakataong hulihin si Daniel Kim ng gabing iyon. Pagka-uwi ni Hukom Michael Han, biglang sinugod siya ng katulong ni Daniel Kim, na walang habas na sumuntok sa kanya. Sinabi ng katulong, ang mga umambush sa presidente kahapon ay siguradong plano niyo ni Mizuno. Hinintay ng katulong na sabihin ni Hukom Han kay Mizuno na mag-ingat, dahil kapag nahanap niya ito, kahit walang utos mula sa presidente, hindi niya palalampasin ang dalawa. Lumitaw ang desperasyon sa mukha ni Hukom Han, ngunit nang harapin ang anak na kakauwi lang, itinago niya ito at mahigpit na niyakap ang anak. Nang gabing iyon, tumawag si Police Jane kay Hukom Han, gustong makipagkita ng lihim upang ibunyag ang kanyang mga hinuha. Sa pagkikita, prangkang sinabi ni Jane, ang hit and run ni David Hong ay hindi aksidente, tama ba? Sa alam ko tungkol sa kaso, posible na sinadya ni David ang aksidente bilang paghihiganti. Bibigyan kita ng pagpipilian, kung ideklara mong guilty ang panganay ni Daniel Kim, ililibing ko ang lahat ng alam ko tungkol sa kaso ng anak mo. Natigilan si Hukom Han, humingi ng sigarilyo, at habang nasa labas, lihim na tumawag sa katulong ni Daniel Kim, sinabing may problema siya at kailangan ang tulong ng presidente. Pagbalik, ikinuwento ni Hukom Han kay Jane ang mahirap na sitwasyon nilang mag-ama, at tinanong kung matutulungan silang makatakas pagkatapos ng paglilitis. Sumang-ayon si Jane at nangakong tutulungan siyang makatakas. Luhaan si Hukom Han at nag-iwan ng salita bago umalis, parang nababaliw na ang mundong ito pagkatapos ng kasong iyon. Sana, hindi na tayo magkita muli. Pagkatapos ng tawag kay Hukom Han, nagmadali ang katulong kay Daniel Kim upang mag-ulat at humingi ng utos. Hindi malinaw ang laman ng usapan, ngunit mukhang lubos na interesado ang presidente. Pag-uwi, sinabi ni Hukom Han sa anak, kahit gaano pa ako magpakababa, basta't ligtas ka, kahit bumagsak ang mundo, ayos lang. Iyon ang pinili ko. Ngunit sinisi siya ni David, ginagawa mo ito para sa'yo, hindi para sa akin. Alam mo kung bakit ko gustong saktan si Daniel Kim gusto kong maranasan niya ang buhay na hinintay ko. Pero natatakot ka at sinusubukang iligtas ako. Gusto ko lang talaga na pabayaan mo akong mamatay. Nasaktan si Hukom Han sa mga salitang ito at sinabi na gagawin niya ang lahat para mabuhay ang anak. 6 na buwan bago nito, lihim na nilapitan ni David ang isang dayuhang mekaniko sa tindahan ng pag-aayos ng sasakyan. Sa una, sinabi ni David na gusto lang niyang maging kaibigan ng mekaniko at ng girlfriend nito. Ngunit nang maging malapit na, binigyan ni David ng pera ang mekaniko at hiniling na subaybayan si Daniel Kim ang pangalawang anak ni Daniel Kim. Di nagtagal, nalaman ni David na malapit nang makatanggap si Daniel Kim ng motorsiklo mula sa ama bilang regalo sa kaarawan. Kaya nagbigay ulit ng pera si David sa mekaniko at hiniling na bantayang mabuti ang bawat galaw ng anak ng pamilya Kim. Pagkatapos, si Hodong ay maingat na nagplano ng oras at sadyang nagdulot ng isang hit and run na aksidente noong Abril 8. Isang mekaniko ang aksidenteng nakasaksi sa buong pangyayari, kaya't nagpasya siyang mangikil para makauwi sa kanyang kasintahan sa ibang bansa at magpakasal, ngunit hindi niya inaasahan na siya'y papatayin ni Judge Song Pan-ho. Sa kasalukuyan, ang tawag na ginawa ni Song Pan-ho sa assistant ni Kim Dong-hoon ay upang ipaalam na alam na ni Attorney Chi Jim na si Hodong ang maisala sa aksidente at ginagamit ito para makipagbanta. Kinailangan ni Judge Song Pan-ho na hatulan si Sang-hop na guilty. Hiniling ng hukom sa assistant na pigilan si Chi Jim hanggang matapos ang paglilitis. Una, naisip ni Hodong na para mailigtas ang sarili, tiyak na gagawa ng paraan ang kanyang ama para mapawalang sala si Sang-hop, kaya't lihim siyang pumunta sa black market para bumili ng baril. Ngunit hindi alam ni Hodong na ang nagbebenta ng baril ay tauhan ni Mizona, ang pinuno ng budugang.
Hindi malinaw kung saan nakuha ni Mizona ang impormasyon, ngunit hinanap niya ang dayuhang kasintahan ng mekaniko at nalaman ang buong katotohanan. Kinabukasan, tinawagan ni Mizona si Judge Song Panho upang makipagbanta. Pagod na ako sa pagtatago. Hukom, pakibilisan mo na ang pagpasok sa Blue House. Ibinunyag din ni Mizona na gusto ni Hodong bumili ng baril at isiniwalat ang plano nito kay Song Panho na 6 na buwan daw inihanda ni Hodong ang planong ito. Natakot na baka magdulot ng malaking gulo ang anak, sadyang nagpalit ng damit si Judge Song Panho upang iwasan ang mga mata ni Kim Gang-hoen at lihim na nakipag-ugnayan sa sekretarya ng IFI. Sinabi niya, may paraan ako para wasakin ang Uwan Corporation, pero bilang kapalit, kailangan mong tiyakin na pagkatapos ng paglilitis, makakapasok ako sa Blue House bilang pinuno ng Legal Affairs. Pagkatapos, hinanap ni Song Panho si Prosecutor Kang, ibinunyag na malapit na siyang makapasok sa Blue House, at hiniling na ibigay ang lahat ng ebidensya laban kay Kim Gang-hoen na nakolekta nila. Ngayong gabi, ibibigay ko ang mga dokumento sa sekretarya ng FA, anya. Hindi lubos na nagtitiwala si Prosecutor Kang kay Song Panho dahil nawala si Attorney Chi Jim 2 araw na ang nakalipas, at alam niyang ang huling nakasalamuhan nito ay si Judge Song Panho. Hindi ito itinanggi ni Song Panho, sa halip ay sinabi na nagsalita ng mga walang kabuluhang bagay si Chi Jim, na nagpapahiwatig na sinadya ni Hodong ang aksidente. Malamig na sumagot si Kang, ang sinabi ni Chi Jim ay may batayan. May ebidensya kami ng krimen ng anak mo, kaya't kailangan mong harapin ito sooner or later. Gayunpaman, pumayag siyang ibigay ang ebidensya kay Song Panho. Nang makipagkita si Song Panho sa sekretarya ng AAC para iabot ang mga dokumento, isang hindi kilalang kabataan ang dumating na nagdulot ng pag-aalala sa kanya. Ngunit nakumbinsi siya ng mga salita nito, at sa huli, ibinigay ni Song Panho ang mga dokumento na may paalala. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan, pakikalabasan mo siya sa akin kaagad pagkatanggap niya. Pagkatanggap ng dokumento, tumawag ang sekretarya ng AAC kay Song Panho, sinabing tiningnan na niya ang mga ito, ngunit hindi lamang si Sang Hap ang nais niyang hatulan, kundi gusto rin niyang magbigay si Song Panho ng ebidensya laban sa asawa ni Kim Gang-hoen sa dating kaso ng sunog. Kaya't nagmadaling tumawag si Song Panho kay Mizona at sinabi, kailangan ko ang mga dokumento tungkol sa sunog sa Lisang Tech bago mag-umaga. Pinigilan ng mga tauhan ni Mizona ang sumusunod kay Song Panho para makalabas siya ng bahay, at pagkatapos ay ibinigay ni Mizona ang mga dokumento kay Song Panho. Umalis si Song Panho nang hindi alam na napalibutan na ng mga tauhan ni Kim Gang-hoen si Mizona. Kasabay nito, hinintuan ang taxi na sinasakyan ni Song Panho. Naguguluhan ang hukom at paulit-ulit na nagtanong kung paano nila nalaman, ngunit mumisi lang ang assistant at sumagot, hindi ba't ang sekretarya ng Blue House? Ang nagpakita sa iyo ng mga larawan? Kami ang nagpadala ng mga iyon sa kanya. Kung gusto mong kontrolin ang mundo, kailangang malaman mo kung paano ito gumagana. Kaya lahat ng ebidensyang maaaring magbanta sa pamilya ni Daniel Kim ay napunta na sa kamay ng makapangyarihang boss na ito. Lubos na nawala ng pag-asa si Hukom Michael Han, lumuhod siya at gumapang patungo kay Daniel Kim, nagmamakaawa, gusto sanang umamin ng anak ko, pero ako ang mali. Ako ang nagdesisyong itago ang katotohanan na humantong sa kaguluhang ito. Handa akong mamatay, pakikalmahan mo lang ang kawawa kong anak. Kinabukasan, naganap ang huling paglilitis. Kahit na matalas ang mga konklusyon ni Prosecutor Kang, idineklara pa rin ni Hukom Han na walang sala si Daniel Kim Bis, na ikinagulat ni Kang at hindi na nakahuma. Si David Hong, na sumubaybay sa paglilitis mula sa malayo, hindi matanggap ang hatol na ito. Kasabay nito, natagpuan ang bangkay ni Police Jane at ang kanyang sasakyan sa ilalim ng ilog, at agad na ipinadala ang balitang ito sa telepono ni Kang, na nagpabigla sa kanya at agad na hinintay si Hukom Han para magpaliwanag. Nang marinig ni Hukom Han ang tungkol kay Jane, yumuko siya at tahimik na bumalik sa kanyang silid, doon niya ipinakita ang lubos na pagsuko. Layunin niya lang pigilan si Jane, ngunit hindi inaasahan na magdudulot ito ng kamatayan niya. Si Daniel Kim Visi, bagong palaya, ay nagdeklara sa media, nagpapasalamat ako sa makatarungang paglilitis na ito at sa mga abogado na tumulong sa akin para mabawi ang katarungan. Si David, na nanood mula sa malayo, ay lalong nag-alab ang galit. Ang tauhan ni Mizuno, matapos mawalan ng kontaktong magdamag sa kanya, naintindihan ang nangyari. Para magiganti kay Mizuno, lumapit siya kay David at binigyan ng baril na may paalala, ikaw na ang tumapos nito. Tungkol kay Mizuno, noong nakaraang gabi, dinakip siya ng mga tauhan ni Daniel Kim at dinala sa isang malaking bodega. Pinahirapan siya at plano nilang patayin sa pamamagitan ng paglalagay sa drum at pagbuhos ng semento. Habang papalapit ang kamatayan, walang desperasyon sa mga mata ni Mizuno, puro galit lamang. Tiningnan niya ang kamera at sumigaw na parang nang aasar, Daniel Kim, alam mo ba? Hindi aksidente ang pagkamatay ng anak mo, kundi isang planadong pagpatay. Napakadetalyado ng plano ng batang iyon, hindi mo alam, di ba? Sigurado akong tatapusin niya ito. Pagkatapos, inimbitahan si David ng kanyang kasintahan, puntahan mo ako sa bahay para magdiwang sa paglaya ng kapatid ko. Sinamantala ni David ang pagkakataon, nagpunta sa banyo, itinago ang baril sa kanyang binti, at sumama sa bunsong anak na babae ni Daniel Kim sa party. Mula sa itaas, nang makitang malapit si David sa kanyang anak, tumawag si Daniel Kim kay Hukom Han at ibinunyag, alam ko na nasadyang sinaktan ng anak mo ang anak ko, at ngayon, kasama niya ang bunsong anak ko. Nagmalaki ang boss na gusto niyang makita kung ano ang susunod na gagawin ni David, na nagpatakot ng husto kay Hukom Han. Walang pakialam, agad siyang nagmaneho patungo sa bahay ni Daniel Kim. Bago pumasok sa party, nagpunta si David sa banyo at sinuri muli ang baril. Gustong-gusto ng asawa ni Daniel Kim si David, inimbitahan pa siyang bumisita kapag libre, dahil mula nang dumating si David, mas madalas nang umiti ang kanyang anak na babae. Samantala,
Si Prosekutor Kang ay naghihintay ng paliwanag mula kay Hukom Han, ngunit hindi niya ito makontak. Kaya galit na nagpadala siya ng mensahe sa asawa ni Daniel Kim, na naglalahad, ang panganay ninyong anak ay hinintay ang asawa ni Hukom Han. At si David, anak ni Hukom Han, ay 6 na buwang nagplano upang patayin ang anak ninyo. Sa tingin ko, kasama niya ang inyong anak na babae ngayon. Ang mga salitang ito ay nagpanginig sa asawa ni Daniel Kim. Sa hapagkainan, nagtaka si Daniel Kim Vicky at tinanong si David, totoo bang hindi pa kita nakikita noon? Parang pamilyar ka sa akin. Walang itinago si David at sinabi, nagkita na tayo, eksaktong 2 taon at 3 buwan na ang nakalipas. Ang ina ko ay si Junhee, at ikaw ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbibigti. Umisi lang si Daniel Kim Vicky at sinabi, sino si Junhee? Wala akong naaalala sa pangalang iyan. Ang sagot na ito ang naging huling patak na nagpadilim kay David. Nanginginig siyang naglabas ng baril. Nanatiling kalmado si Daniel Kim at hinintay, itigil mo yan. Papunta na ang ama mo. Ibaba mo ang baril at huwag gumawa ng bagay na pagsisisihan mo. Nagulat si Kim Yun nang malamang pinatay ng kanyang kapatid ang ina ng kanyang kasintahan. Tumayo siya, humarang sa kapatid, at itinutok ang baril sa sarili na nagsabi, pakikalmahan mo, huwag gawin ito. Nagpanik si Daniel Kim. Sa labas, dumating si Hukom Han, ngunit pinigilan sa gate. Biglang narinig niya ang 2 putok ng baril sa gabi, at nagpanik siya. Ilang segundo bago, itinulak ni David si Kim Yun at binaril sa likod si Daniel Kim V. Ngunit agad siyang binaril sa tiyan ng asawa ni Daniel Kim. Balak sanang magpaputok ulit si David, ngunit tinamaan siya ng ilang putok pa, at bumagsak siya sa sahig, duguan. Lumapit si Daniel Kim para aliwin ang asawa, kinuha ang baril na ginamit nito, at ibinigay sa katulong. Sumugod si Hukom Han sa loob, napigilan nang makita ang katulong na maihawak na baril at ang anak niyang walang galaw sa gitna ng dugo. Di nagtagal, binawian ng buhay si David bago makarating sa ambulansya. Si Hukom Han, nang kunin ang bangkay ng anak, ay labis ang sakit sa puso. Ang katulong naman ay inako ang kasalanan para sa asawa ni Daniel Kim, na inamin na siya ang bumaril kay David. Ang nagbigay ng baril kay David ay nadakip din pagkatapos ng investigasyon. Sa pamilya ni Daniel Kim, pinayuhan ni Daniel ang asawa na dalhin si Kim Yun sa ibang bansa para pakikalmahan pagkatapos ng trauma. Bago umalis, lubos na nasiraan ng loob si Kim Yun nang malamang namatay si David. Sa sobrang pagmamahal, uminom siya ng maraming tranquilizer na nagdulot ng pinsala sa utak at ang natitirang buhay niya ay sa estado ng vegetative. Si Hukom Han, pagkatapos ayusin ang libing ng anak, hinintay si Prosekutor Kang at inamin ang lahat ng ginawa niya. Sa kabilang banda, mabilis na gumaling si Daniel Kim V mula sa sugat ng bala at sa suporta ng korporasyon ng Guaan, lihim siyang umalis ng bansa, planong iwan ang kaguluhang idinulot niya. Bago umalis, nag-iwan siya ng hamon kay Kang, gusto mo pa bang gamitin ang batas laban sa akin? Ngumiti lang si Kang at sumagot, hindi na gaanong makapangyarihan ang batas, kaya hindi na ako maniniwala rito. Gagamitin ko ang kapangyarihang higit pa sa batas sa susunod nating pagkikita. Kaya magkita tayo ulit, Daniel Kim V's dito natapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, paki-like at mag-subscribe para suportahan kami. Magkita tayo ulit sa iba pang video.